Isiniwalat ang mga nagiging problema at isyu umano sa ilang barangay kabilang na ang Bambang sa mga hindi maayos ang naging turnover. Ayon sa talumpati ni Konsehal Volta de los Santos, sira-sira umano ang ilang bahagi ng barangay hall. Hinahanap din ang calamity fund na dapat ay hindi nagagalaw ng barangay hanggat hindi kinakailangan. May ilan pang isyu kaugnay sa pondo ng Bambang ang binanggit ng konsehal. Unahin na lang po natin doon sa mga gusali, yung mga barangay hall na ipinasa po ng mga dati pong nanunungkulan sa mga bagong nanunungkulan. Mr. Presiding Officer, ilan po sa mga barangay na napuntahan ko po, masaksayan ko po mismo para pong mga basurahan. Tinitingnan ko po, ito ba talaga ang kanilang mga naging bahay? Naging opisina ba talaga nila ito? Sila ba talaga ay nag-opisina dito at araw-araw sila nagpunta para maging ganitong ang itsura ng mga barangay hall, Mr. Presiding Officer. At hindi lang masyado maganda yung makuha. Pag nakikita niyo po, kahit puro yung mga pintura, ay puro basura po talaga yan. Dahil nung inabutan po namin, yung iba po ay nalinis na. No? Kahit po ang mga ceiling, ay talagang mga butas-butas na. At nung tinanong naman namin kung ito ay nai-report po sa maintenance, ay na-report naman daw. At sabi nga ng mga ibon po nating, nung tinawagan ko po maintenance, ay nagawa na rin naman daw po nila ito, no, nung ilang ulit. Pero Mr. Presiding Officer, nakakagulat po ng itong mga nakikita po natin ay hindi raw po pala inire-report. No, ito specifically, yung sa ibang lugar po na i-report, hindi po nagawa. Pero ito po mga pinapakita ko, hindi man lang po in-report. Naalala ko rin po, ay may mga ipinasa rin po silang budget para rin po sa maintenance, para rin po sa infrastructure. Nagtataka rin po ako bakit hindi po nila ito naisaayos, Mr. Presiding Officer. Nakakapagtaka rin, na pati yung mga air condition system po sa mga barangay, hindi rin po gumagana. May nagsasabi rin po, nung panahon ng eleksyon, ay maayos naman itong umaandar. Pero nakakapagtaka, nung nag-assume na po ang ilang mga kaibigan natin na nanalo at mga bago pong upong mga barangay chairperson, ay sira na po ang lahat. Nung tinignan po natin, pati po yung board ng aircon, yan po, yung mga hindi na rin po gumagana. Sa pagkakatanda ko rin po, ay meron din pong ipinasang budget para po sa mga maintenance. Mr. Presiding Officer, pati po ang mga sasakyan. Magugulat po kayo, hindi na rin po nagsisigana. Meron pa nga pong na-report na meron din daw na nakaharnap at nawawala na. Mr. Presiding Officer, sabi ko nga, pasalamat na lang sa Panginoon at meron na po mga bagong halal. Baka kasi kapag hindi po sila kung nagpatuloy po sila sa tungkulin, baka hindi po na i-report itong mga bagay na ito. Mr. Presiding Officer, nakakalungkot po. Itong mga gamit na ito ay ipinagkatiwala at ang pinambili po rito ay pondo po o pera po ng taong bayan at hindi man lang po napapangalagaan. Sabi nyo nga po, di ba? Dapat po ang mga nanunungkulan ay magsilbi sa taong bayan at wag sila ang pagsilbihan. Parang ang dating po, para sa kanila itong pagbili ng itong mga gamit na ito. I-report ko na rin po, buti na lang karamihan, mayroon pa pong natirang pera sa bangko, may available fund. Mr. Presiding Officer, sa isa pong sa barangay, magiging na rin po, specific po ako dahil mahal ko po itong barangay ito, dahil dito po ako sinilang. Barangay Bangbang po, ang available fund lang po na natira, diretsuhan ko na po, on record naman po ito at pinacheck na rin po natin sa Land Bank, ay mahigit 100,000 piso na lang. Matatandaan po natin na meron po tayong budget na calamity fund na nagkakahalaga ng 1.4 million. At tinanong po natin, dapat po ito hindi po nagagalaw. Dahil kapag dumating po ang kalamidad, anumang klaseng kalamidad o disaster, meron po dapat tayong pondo na nakalaan para dito. Mr. Presiding Officer, gusto ko na rin pong banggitin at sinabi rin naman ni Mayor Vico ito nung nanumpa po nung nakarang Friday ang mga bagong halal chairperson at mga kagawad. Sana po huwag naman
ibaon sa utang. Lalo yung mga SK, ang sample niya, SK, may mga nag-finance, nagkakanda utang yung mga SK chairperson daw, yun ang pinakabalita sa atin. Kaya, yun po, at yung imbis na pondo po, na sana'y mailaan para sa mga kabataan, nagiging pambayad po doon sa mga pinatutubo ng mga nag-finance na ang balita po natin ay mga opisyalis din ng barangay. Mr. Presiding Officer, matapang ko na rin pong ilalad sa inyo na bago raw po mag-assume ang ating bagong chairman ng Barangay Bambang, na-withdraw na rin po yung 1.4 million. Ang sinabi po, para daw po, para maganda naman ang intensyon, mabigyan ng, maibigay na yung sweldo ng mga kawani ng ating barangay at mabigyan na rin daw po ang bonus. Sa kasamaang palad, noong nakaraang araw, isa pong barangay, kakilala ko rin po at kaibigan ko rin naman to, isang dating barangay tanod natin, ang binawian ng buhay. Mr. Presiding Officer, siyempre, sinabi nga, kaya nga winidraw yung pera, para po mapasweldo at maibigay po ang bonus ng kukunin po ng pamilya, wala na daw po sa sweldohin kasi naipambayad na raw po, automatic daw po, biruin nyo, mula sa payroll, pinambayad na sa utang sa isang kagawad. Mr. Presiding Officer, natatandaan ko po noong 2019, sabi nga ni Mayor Vico, dito sa ating mga kawani, sa mga department heads at mga nagpapautang doon sa mga departamento na iipit ang mga ating empleyado na tigilan na ito. Kasi ginagawa pong negosyo ang ating mga empleyado. Mr. Presiding Officer, baka hindi lang naman po dito sa barangay namin at sa iba't ibang barangay, kaya maganda pong mapag-usapan. Sana po, wag pong gawing negosyo ang mga empleyado. Siyempre po, kapag yan inalokan natin ng utang, pautang, kukunin po nila yan. Alam niyo po, ano na rin po natin yan eh. Kasama na rin po sa kultura ng Pilipino talaga yung, minsan, kapag na yan, mayroong magpapautang, uutang tayo. Na kaya po, marami ang malakas ang loob na nakakapagpautang, pati po yung mga opisyalis ng barangay. Bakit po? Sigurado nilang masisingil eh. Sigurado po, sa payroll pa lang, bawas na. Kaya Mr. Presiding Officer, ang tanong ko, dapat po, ma-check po natin, tama ba ito at legal ba ito, itong nangyayari na ito. Na automatic, na binabawasan at kinakaltasan po ang mga sweldo ng mga empleyado dahil kailangan pong kaltasin ang mga naiutang na po nila sa mga halal din po natin, sa mga opisyalis ng barangay. Ang mga leader, kayo po ang maghihikayat pa na mangutang ang mga empleyado. At mayroon pong 20%, buti ka nga po kung walang tubo. Kawawa po mga empleyado. Birahin nyo, ang sweldo na lang ng isang empleyado. May pinakamababa, nakita ko, mayroon 2,000, may 3,500. Babawasan nyo pa at kakaltasan pa ng tubo doon sa mga pinagkakautang. Diretsahan po ito. Nung nakausap ko po ang mga empleyado, tsaka lang sabi, natatakot lang daw sila magsabi. Iwasan ko na lang banggitin ng mga pangalan ng barangay para lang po sa kaalaman ng mga ng taong bayan. Alam niyo, Mr. Presiding Officer, nakita rin po namin at nakausap yung ilang mga barangay employees na kinakaltasan daw sila kapag meron silang late o absent, maganda naman. Tama naman, Mr. Presiding Officer. Pero ang problema, kapag pipirmas po sila ng payroll, kung ano yung sweldo nila, yun pa rin ang nakasulat. So ang tanong, yung kinakaltas, kanino po napupunta? Kay Eddie po ba? Alam ko maaaring magalit sa akin, mga barangay officials, pero magagalit lang naman po sa akin dito yung gumagawa ng ganitong bagay. At alam ko po, again, naniniwala po ako sa mga bagong halal natin, sa 30 bagong barangay chairperson na naihalal. Naniniwala po ako, Mr. Presiding Officer, na may pag-asa pa po at mababago po nila itong mga kalakaran na ito. Maidagdag ko lang, Mr. Presiding Officer, yung ambulansya, ginagamit pang outing.
Paano kapag mayroong emergency? Anong gagamitin ng nangangailangan talaga? Mr. Presiding Officer, meron din yung back-to-back. Wala naman, maganda naman intensyon, pupunta raw sa Manawag para magsimba. Para sa peace and order po ito. Ito lang po yung mga bagay na sinasabi ko, sana po mabago po yung kalakaran. The Chair would like to join the call of Councilor Volta de los Santos to hold our barangay officials at a more professional level. The issue and practice of the SK and barangay budgets being passed mid-year, as we witnessed this current year, 2023, must stop. That is the source of corruption. Pag hindi sinabmit ng barangay ang kanilang mga budget the previous year, and I've already talked to the DILG about this, we can hold them accountable. We can file cases against them because that is a direct dereliction of their duty. They are doing the service to the constituents they represent, and the practice of borrowing, yung humihiram sa financier, kailangan po matigil yan. Saka nakakita na ang pamahalaan mismo humihiram sa financier. Ibig sabihin yan, hindi dumadaan sa tamang proseso ng bidding ang pera ng taong bayan sa barangay. And siguro naman, kailangan mapakinggan tayo dito sa ating tinutulak at sinusulong na pagbabago sa ating lungsod. Dahil pinakita na natin na kaya ng 11th City Council magtanggal ng mga kapitan na abusado o mga kagawad man. Basta kayo ay nag-aabuso, you will answer to the law. And it is high time that we act on this. Therefore, I would also want this City Council to recommend to the local chief executive to hold an audit of all barangays and to check who have not been doing their duty, to take care of the property owned by the people. Dahil yan ay pagmamayari ng taong bayan. Yung pinakita mong mga litrato ay very disturbing. Hindi dapat katanggap-tanggap yan. Panghuli, again, yung abuse of authority. With the example that our mayor has been setting sa ating lungsod, siguro naman, mahiya naman yung mga barangay captain at yung mga kagawad na nagpapakita pa rin ng sobrang pag-abuso ng kanilang kapangyarihan. But again, nasa side natin ang batas. Therefore, I would like to commend the councilor, Majority Floor Leader, for his privileged speech, for bringing this issue to the light. Kailangan malaman ng taong bayan ang problemang ito, para hindi na maulit ang pagboto ng mga abusadong mga kapitan at kagawad na walang pakialam sa pagmamayari ng ating pamahalaan. There's no room for that in the city of Pasig. So with that, I suggest that you conduct an investigation at the soonest possible time, refer this to the appropriate committee, and patawag nyo lahat ng dapat nyo ipatawag. And we hold people accountable sa mga kasalanan nila, hindi sa atin, pero sa taong bayan. Thank you, Mr. Presiding Officer. And with that, Dismayado si Vice Mayor Dodo Jaworski Jr. sa kanyang nalaman. Ayon sa kanya at kay De Los Santos, handa silang pakinggan ang paliwanag ng dating mga opisyal, ngunit kailangan ding managot kung mapatunayang may nilabag na batas. Paalaala ng mga local officials sa mga bagong halal sa barangay na magbabantay sila. Una, nakakabahala na meron tayong mga former barangay leaders, officials na sana hindi naman nila sinasadya na masira yung ating mga pasilidad ng barangay dahil yan ay number 1. Bawal po sa ating batas yan at meron silang sinumpang tungkulin na alagaan, kasama po dyan ang mga property ng ating pamahalaan. Kung meron naman talagang inubos ang kaban ng barangay bago sila umalis na hindi sang-ayon sa ating batas,
kailangan ho nilang ibalik yan. Kung hindi, sila ay kakasuhan. Ganun lang po kasimple. Tapos na ho yung panahon kung saan nag-ahari-harian ang mga opisyalis natin, whether you be a local official sa city or an elected official ng barangay. Katulad po ng palagi namin sinasabi ni Mayor Vico, andito po tayo para manilbihan sa taong bayan. At kung wala po tayong interest na pairalin ng batas, kung ang interest natin puro pang sarili, huwag na po tayo tumakbo. Maawa po tayo sa bayan natin, maawa tayo sa lungsod natin. Dami natin problema sa ating bayan. Kung yung mga hinahalal natin, sila pa yung nagbibigay ng sakit ng ulo sa ating pamayanan, kawawa naman ang lungsod natin. So sana matuto po tayo. At ito talagang papaimbestigahan ho natin yan, papatawag natin yung mga taong involved at magpaliwanag sila bakit ganyan ang estado ng ating mga barangay, ang ating mga pasilidad. Dahil talagang nakakasama ho ng loob na yung ating mga opisyalis pa na binigyan ng tiwala ng tao, sila pa yung una na gagawa ng ganyan. Tapos yung sistema ng pautang, hindi pinapasa yung budget on time, tapos magpapaluwal ng mga financier para magkaroon ng konting pondo yung barangay, tapos magbabayad ng 10-20% a month. Alam niyo yung practice ho na yan ho ay indirect na pagnanakaw. Kasi kung alamin ho natin yung mga financier ng mga barangay, yung iba rin nakaupo sa loob. So, again, ang warning po namin ngayon, itong taon na ito, siyempre patapos na yung taon. But first quarter of next year, kailangan ho matapos lahat, mag-submit ang mga barangay ng approved budgets ninyo para maratipika ng council. Yung madidelay ng mga budget, I'm sorry, but we will do our duty. Kausap ko na po ang DILG. We will file cases against yung mga barangay officials na hindi po magko-comply at hindi susunod dahil ang inuubos na yung kabanang bayan ng ating mga barangay para yumaman. Tama na ho yung ganun, maawa tayo sa bayan natin. Magtulungan ho tayo, marayong mararating natin kung tayo magsasama-sama at magtutulungan. Maging honest tayo, mahalin natin yung pagkakataon, yung tiwala na binibigay ng tao. Yun lang pong pakiusap namin at wala ho tayo magiging problema. Maayos ang magiging samahan po natin para mabangon natin ang ating lungsod ng Pasig. Kasi marami tayong mga barangay na pinuntahan after tumawag ng konting assistance sa atin. Lalo na doon sa mga barangay na medyo naiwanan na may mga basura o may mga tulo. Hindi lang naman yung sa barangay ko yan, lilinamin ko. Yan, katulad yan, galing din ako kanina sa barangay Buting. Yan, nakausap ko rin ng barangay Kanyugan, di ba? Yan, at marami pang ibang barangay. At ang pinunto ko lang naman din talaga, dahil doon sa, kaya ako nabanggit yung specific, yung sa aking barangay, dahil siyempre, doon rin naman ako lumaki, Doon na ako atay ng sarili kong barangay. So, nagpunta ko na nakita ko naman talaga, na medyo may mga ilang parte, hindi naman lahat, hindi naman kabuuan, yung mga bahagi ng barangay hall yung medyo napabayaan. Kaya kanina, nirequest na rin natin sa maintenance department na maayos na rin naman ito. Pero pinupunta ko lang talaga yung diretsa talaga na pag-usapan nun ay tungkol dun sa mga kalagayan ng ilang mga empleyado natin na sinasabi nga ay nababaon din sa utang. Nakabalita ako at yun din naman sinasabi din naman ng mga bagong elected na opisyales na yung available fund, although meron pang natitira 6 million paparating raw na pondo, pero yun, 100,000 talaga lang naman na natira, 170 yata yun, para yung to be specific. Alam naman natin na may calamity fund at dapat yan ay hindi nagagalaw. Yun lang naman din na hinahanap nila. At nung napag-usapan nga nila, na ang ibinalita sa akin na ito naman daw ay ginamit, maganda naman din talaga ang intensyon kung talagang sinasabing pampasweldo dun sa mga tao at bonuses, pero yung timing lang din kasi, meron na kasing papasok na bagong kapitan at hindi rin naman natin maiwasan dahil kaibigan din naman natin itong mga to. Kaya naghanap tayo ng legal opinion at tinatanong natin kung pwede ba talagang pati yung nakalaan sa mga calamity fund. Hindi lang naman ito sa barangay namin, kahit sa ibang lugar. Hindi ito, sinasabi ko sa ibang lugar, pwede bang galawin?
So ang sabi naman ng ating mga nakausap ng mga lawyers at pati na rin sa nagtanong tayo sa budget, pati sa DILG na hindi talaga dapat ito nagagalaw, no? At ayun lang naman, no? At nagulat lang kami, merong namatay kaming tanod nung 2 araw ang nakakaraan. At doon din namin nalaman na kung nung kinukuha ng pamilya yung sweldo, hindi na rin daw makuha dahil nga naipambayad na rin daw sa utang. At hindi rin naman din ito, sinasabi ko pangkalahatan ito, no? Hindi lang ito sa isang barangay, sa lahat ng barangay. Kaya pinupunto ko kanina na sana ay huwag magamit naman sa negosyo yung mga empleyado, no? Alam mo naman natin, may tubo ito, no? Kapag mayroong tubo, syempre may kita, ang sinasabi ko, huwag lang mapagkakitaan. Kasi yan din yung mahigpit na ipinagbawal ni Mayor Vico noon, no? Nung nag-assume siya noong 2019 na sana yung mga patubo sa mga empleyado, lalo na ako nung naging department head ako, pinagbawalan at tinapos na rin natin, no? Na hindi na matubuan. Siyempre 20% din, lagi ko yung sinasabi, no? At magandang yun na leader, no? Na huwag nang patubuan yung mga sweldo ng mga empleyado. So yun lang, at natapos na naman ang kagandahan nito, meron na tayong mga bagong liderato at binibilang natin na sana sa lahat sa 30 mga bagong leaders, mga bagong halal, sana naman ay magawa nila ito ng kasiguraduhan, no, na masiguro nila na hindi na ito mangyari, no. At sabi nga namin medyo babantayan na rin natin ito, no, dahil para sa kapakanan ng mga empleyado, no, lahat ng mga empleyado kung sino man yan. Marami rin, tinan mo yung mga sasakyan, mayroong mga nawala, mayroong mga hindi na gumagana, di ba? At yung iba nga nagagamit pa nga rin naman, di ba? For example po, ang ambulansya, kung nagagamit sa pang-outing, hindi rin siya tama. Sino ba magsasabi pong tama yun? Meron tayong back-to-back, magagamit mo, hihiramin para sa visit order yun, pero ang gagamitin sa ibang purpose. Hindi rin naman din tama yun. Ang hiling ko lang din sa mga taong bayan, no, sa mga lahat ng Pasigueño, na intindihin din natin, no, kung minsan mahihindihan tayo ng ating mga leaders, mga bagong leaders na talagang gusto lang ng pagbabago. Kapag nahindihan ko, sinabi niya, manghiram kayo ng yung ambulansya, gagamitin niyo para sa outing. Maintindihan naman natin na hindi naman talaga pwede. Yung back-to-back na ginagamit ng mga tanod, magagamit para din sa outing. Maintindihan din naman sana nila na hindi talaga ito pwede. Dahil sabi nga, ang pagbabago talaga magsisimula, hindi lang naman talaga dun sa mga namumuno, pero sa pangkalahatan. Ako, iyon lang naman. At ang nais lang naman natin ay yung tunay na pagbabago. At I hope, ang mangyayari naman ito, after na aking privilege speech, iimbitahan natin din naman sila. Ayun, para sila rin mismo makapagpaliwanag. Transparent naman tayo dito. Kung nais nila paliwanag sila. Pero syempre, dito naman sa atin, at kung ano yung magiging action legal, gagawin din naman natin. Sana maintindihan nyo, kami inihalal dito para maproteksyonan ang ating pondo rin ng ating taong bayan, no? At kapatid doon sa barangay, kaya nga idinadaan din dito ang ating ang budgeteering ng bawat barangay para maproteksyonan natin ito, no? So I hope maintindihan din ng lahat at maaaring magdamdam lang naman dyan yung mga gumagawa nito. Pero pag hindi naman, wala naman din, no? At naniniwala ko hindi rin naman lahat, no? At ayun, ang hamon lang din natin, sana bilang mga bagong ama ng barangay, sila na mismo ang pagpatupad ko ano yung tama. At alam natin kung medyo maagabrado yung mga ating mga barangay employees, sana sila mismo ang magprotekta. Pati kasama na rin yung ibang mga mga halal na kagawad, kasi hindi naman makakaakto ang isang barangay chairman kung walang tulong din ng mga barangay kagawad. Bukas ang iNews Pasig sa pahayag ng kabilang panig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.